Pagbabalik naman ng 35% ng taripa sa imported rice, ipinanawagan ng grupo ng mga magsasaka. Ang report niya ni atin sa inyo ni kapartner Gina Codnida. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos nitong Lunes, Enero 5. Kabilang ang Department of Agriculture o DA sa mga ahensyang nakatanggap ng mas mataas na pondo ngayong taon bilang bahagi ng pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Aabot sa 297 billion pesos ang budget ng kagawaran na nakalaan partikular para sa infrastruktura at post-harvest facilities na layong mapabuti ang produksyon at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Batay sa 2026 budget, dumoble ang pondong inilaan para sa farm-to-market roads na aabot sa 33 bilyong piso. Nadagdagan din ang pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at Animal Industry Competitiveness Act. Sa kabila nito, nanawagan ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na ibalik sa dating 35% ang taripa sa inaangkat na bigas. Naniniwala ang naturang grupo na mas makatutulong ito sa mga magsasaka kumpara sa mga nakaambang proyekto at program ng DA na matagal pa anilang mapapakinabangan. Yung budget na yan, implement pa yan. So, matagal pa yan ang mangyayari yan. Ang importante ngayon is ibalik yung tariff ng bigas from 15 to 35. Bakit? Dahil nakita natin na hindi nakatulong yung pagbaba ng taripa. Sinabi rin ni SINAG President Engineer Rosendo So, sa kabila ng pagbaba ng taripa at pagbaba ng presyo ng bigas sa world market, ay hindi ito nararamdaman pagdating sa retail price. Yung tariff cap and itong pagbaba ng international price, hindi nag-reflect dun sa retail price ng ating bigas. So yung management ang may problema, hindi yung presyo ng taripa. Yun ang nakikita natin. Kung magtutuloy-tuloy rin anya ang pag-angkat ng bigas sa may mababang taripa, ang kawawa ay ang mga lokal na magsasaka kung saan murang maibebenta ang kanilang mga aning palay. Ang nakikita natin talagang hindi makakatulong yung sinasabi nila makakatulong sa ating mga magsasaka. So, ang mangyayari niyan, ang traders and miller, ibabase dun sa imported price, and hindi bibili ng mataas na presyo na palay. Ang problema dyan, wala namang budget ang DA na malaki na bumili ng palay kasi ang bibilihin natin na palay dito sa ating bansa is almost 18.9 million metric tons. Ang mabibili lang siguro ng ating government is around 2 to 3% ng total harvest natin. So, ibig sabihin yung 98 to 97% ng magsasaka murang ibebenta yung palay. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.